Hey guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Namiss niyo po ba ako? Cheers! Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol sa kanilang dalawa. And for today's video, ating nga pong pag-uusapan ang grabe makabuwis buhay na performance ni Kimi. Worth it lahat ng pagod, puyat ng team ni Kim Chiu guys kasi grabe yung papuri na kanilang nakuha. Trending pa sila. Trending pa sila worldwide. Grabe nga yun. Take note guys buong team ni Kim Chiu. Syempre hindi lang po natin kay Kim kinikredit po ito. Sa buong team ni Kimi, ni Kuya Ogie, ni MC, Lassie, yung mga nagtatrabaho sa likod ng camera, yung mga mga singer doon, yung mga nasa likod. Basta po lahat ay trending and nakakuha po ng talaga pong napakaganda pong positive napakaganda. Positive pa? Paulit-ulit yan. Redundant yan. Anyway, eto na nga. Napaka-sulit talaga ng kanila pong hirap at pagod. At pag-uusapan din po natin dito guys, yung pag-iyak po ni Kimi at yung pag-atake po talaga sa kanya. But anyway, before that, sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, i-click mo na agad-agad yung subscribe button at notification bell para magi updated at ma-notify ka ang mahalaga sa atin pong mga videos na ina-upload araw-araw tungkol kay Kim and Paolo. Basta may kinalaman sa Kim Pao, sagot na po natin yan. So, bago po natin simulan, guys, kakamustahin ko po muna kayo kasi ako rin. Kaya po, 3 araw tayong walang update at 3 araw nga ba? Hindi, 2 araw na wala tayong update ay dahil na po tayo, naapektuhan tayo ng bagyo. So, sana kayo po ay okay lang, guys. At wala pong masyadong pinsala sa inyong lugar. And kung meron man, isasama ko po kayo guys sa ating mga panalangin dahil syempre, pamilya na rin po tayo. Anyway, eto na guys. Meron po nagtatanong sa atin dahil ngayong araw po ang event ng Kim Pao sa Hyundai. So, thank you so much and credit po sa may-ari ng mga pictures na to. Ayan po yung fans ng Kim Pao na todo support po sa event na ito ng Kim and Paolo Avellino. Kahit po medyo masama yung panahon pa rin natin until now, umuulan-ulan pa rin, talagang wala pong pumipigil na makakapagpigil sa kanila na suportahan ang event na ito ng Kim Pao. Thank you so much po sa inyong update and maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa dalawa of course. Malaking tulong ito sa mga team online lang kasi sabi ko nga meron pong mga hindi makakapunta dahil naapektuhan ng bagyo. Anyway, may nagtatanong saan daw po ang event ng Kim Pao. Sabi nitong si Ginang Virgie Vizcayda, magandang hapon po sa inyo. So, ang event po ng Kim Pao, ang nakalagay po dito ay sa Pasay City. World Trade Center, Pasay City. Thursday, October 24, 2024. Ito po ay for 2024 Philippine International Motor Show. And ayan nga po ang picture ng Kim Pao. Ito po ay confirm event ng dalawa. Sayang lang talagang binagyo tayo. Sayang lang at talagang hindi umayon yung panahon. Pero kudos kay Kim and Paolo kung matutuloy po ito. Kudos to them dahil wala rin pong makakapagpapigil po sa kanila para maghatid po ng saya sa ating mga kababayan. Sa mga team online na umaasa lang po sa mga update na nakakaranas po ngayon ng sakuna sa kanilang buhay, ay malaking tulong po ito para mapagaan yung kanilang dinadala, para mapa-smile po sila. Kasi we know naman, karamihan po sa ating mga Kim Pao fans ay si Kim and Paolo talaga ang kanilang happy pill. Samantala kung gaano naman po tayo kasaya na wala pong naging aberya, hindi po muli na ulit yung aksidente kay Kim Chiu. Ito naman po ang iba't naghahanap pa para mas gusto pa po atang maaksidente si Kimi para lamang patunayan sa kanila na buwis buhay yung ginawa ni Kim Chiu. Grabe nga naman yon. Hindi pa ba sapat na nagkanda aksidente na si Kim Chiu sa kanilang rehearsal? Isa lamang pong patunayan na hindi siya professional sa paggawa nito. But then, nagawa niya ng maayos.
Kaya buwis-buhay pa din kasi hindi naman siya professional, guys. Para gawin ito. Maski ako hindi ko kakayanin yun. Oh my God. If you are not physically fit, hindi ka flexible, hindi mo to magagawa. Baka hindi ka pa umabot ng finals. Sabi dito, oh, nakatali naman pala. Hindi pasok sa buwis buhay. Grabe yung grabe yung standard ng mga taong to, no? Sila kaya ang gumawa niya. Mabuti na lang talaga, guys, at meron tayong nababasa ng mga matitinong comment. Sabi dito, sige nga, subukan mo te. Tama. Yung ka-TANGA-han nyo, dapat hindi nyo na dinadala sa FB. Malamang hindi naman gymnastic yung tao, o 'di ba? Supalpal si ateng na epal. Sabi pa dito, baka kahit na may tali, buong katawan mo, di mo pa rin kaya yan. Dapat talaga bukod ang FB ng mga nega. So, true. And ito yung sinasabi natin na kahit po nakatali, buwis-buhay pa din. Sabi dito, kahit nakatali, pwede pa rin may mangyari na hindi maganda. Which is, mabuti na lang, guys, talaga. At nairaos ng maayos. Sabi pa dito, yung mga bashers, dito, no? Nakakatawa kaya siya nakatali, kaya hindi raw counted na buwis-buhay. Grabe, nag-iisip ba kayo? Malamang naka-harness yan dahil hindi siya professional sa ganyan. Kaya may harness o wala, buwis-buhay pa rin dahil ang aksidente, hindi natin yan masasabi. Gawin nyo rin. Ginawa ni Kim Chiu para malaman nyo. Huwag bitter, mga bashers. And actually, guys, sa zipline pa nga lang Zipline pa lang, may tali din yun pero buwis-buhay. Baka nga mga taong ito sa zipline pa lang, grabe na yung irit, grabe na yung kaba, etc. Or baka hindi pa nila magawa. Kasi buwis-buhay din po yun kahit nakatali talaga. Hindi mo malalaman yung aksidente. Grabe yung pang-aatake nila, no, kay Kimi. Inatake talaga nila si Kim Chiu dahil dito na naka-harness daw. Sila kaya tong ihagis at paikot-ikutin sa ere, no? Napakataas po niya, no? Paano kung magkamali? Paano kung hindi nga masalo si Kim Chiu? 'Di ba? Mapapahamak din siya. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa performance ni Kimi, which is super B. Ang dami pong napahanga. And believe ako kay Kim Chiu kasi hindi po umibabaw yung kanyang kaba, kundi tuloy-tuloy pa rin yung kanyang emosyon. Naibigay po niya yung emosyon na kailangan po dun sa performance. Grabe dito yung iyak ni Kimi kasi naranasan niya yun Yung ginagawa niya lahat, kahit nasa taas na siya, kumbaga may napatunayan na siya ng kaya niya. Pero bakit parang hindi pa rin sapat para dun sa iba? Like yung mga bashers, ngayon, nasa taas na ngayon si Kim Chiu, ayan, pero ang sakit pa din, ang sakit-sakit pa rin ng nararamdaman niya kasi nga she's in pain pa rin dahil may mga tao pa rin na hindi pa rin siya sapat para sa kanila. Which is, ngayon na nga, yun na nga yung nangyayari ngayon. Inatake po siya ng bashers na kaya siya ganito, ganyan. May nasasabi pa rin talaga sa kanya. And yung iyak niya dito, grabe guys, hanggang sa makababa siya. Talagang ramdam niya. Naiyak talaga si Kim. Ang sakit din kasi talaga ng mga sinasabi ng mga bashers kung tutuusin. Mabuti lang talaga si Kimi kaya hindi niya pinapatulan. Pero sabi nga niya, tao lang, napapagod din. Sabi dito ni Miss Visitacion de Guzman, nakaraos ang performance ni Kim or ng Team Kim, madaming napabilib na judges kay Kim. Sabi naman ni Miss Florivet, grabe performance ni Kim sa magpasikat, nakakapigil hininga. Salamat Lord at nairaos naman ng maayos ni Kim Chiu. Thank you so much guys sa inyong napakagandang mensahe at pag-appreciate sa effort ni Kimi. Sabi pa dito ni Miss Sherlyn, ang ganda po ng performance, talaga makapagpigil hininga. Ako'y napaiyak sa kanilang mensahe na panood ko na po sa Showtime. And dahil napag-uusapan na rin po natin yung tungkol po sa aksidente Kim Chiu, so eto guys at nakuha po natin kung saan yung aksidente po pala ni Kim is nauntog siya. Tumamo po yung ulo niya. And based po sa nabalitaan natin, nagkabukol po si Kim Chiu. And kaya naman siya dinala sa ospital ay para ma-CT scan po siya para malaman kung nagkaroon talaga ng problema. Siyempre,
Ulo po yan, delikado po yan. At minsan kasi 'di ba talagang hindi po nagkakaroon ng epekto. So napaka-importante po na ma-CT scan and dapat daw pong ma-monitor ang kalagayan ni Kim Chiu. Dapat i-monitor po siya. Wag pong magpakakampante porket na CT scan na raw. Komento ng isang fan. Sabi nga dito, I hope all is well. Even she undergoes CT scan, still need to monitor. Kim, if ever, after a week or more, she felt headache. Back to doctor to check up again. So, kayo ba guys, anong inyong palagay at komento po dito? Paki-comment ka lang dyan sa baba. And maraming salamat guys sa pakikinig. Hanggang dito lang muna ang ating update. Kita-kits po ulit tayo sa mga susunod nating balita. And of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell para magi-updated ka sa mga susunod nating chika tungkol sa Kim Pao. Hanggang dito lang. Bye-bye!